Okay, let's continue tayo sa ating second video clip, no. Dito tayo sa 1 Samuel chapter 12 verse 10 to 14 din naman, no. 1 Samuel chapter 12 verse 10 to 14. Okay, here is the message, no. And they cried unto the Lord, and said, We have sinned, because we have forsaken the Lord, and have served Baalim, no, and Astaroth, no, Astaroth. But now deliver us out of the hand of our enemies, no, and we will serve thee, no. Verse 11, and the Lord said, no, and the Lord sent Jesus Baal and Bahan, no, Jephthah and Samuel and sabi to, and the Lord said Isrubaal and Dedan and Jephthah and Samuel, and deliver you out of the hand of your enemies and every side, no? And ye or you dwell safe. Verse 12. And when ye or you saw the Nasa, the king of the children of Ammon, came against you, ye or you said unto me, Nay, but a king shall reign over us, when the Lord your God was your king. Okay, was your king. Okay, verse 13. Okay, now therefore, behold the king whom ye or you have chosen, no, and whom ye or you have desired, and behold, the Lord hath set a king over you, no. Verse 14, if ye or you will fear the Lord and serve him, and obey his voice, and not rebel, no, against the commandments of the Lord, then shall both ye or you, and also the king that reigneth over you, continue following the Lord of your God, no. Yan ang sinasabi ng ating 1 Samuel chapter 12 verse 10 to 14. Okay, basahin natin sa Tagalog version. Okay, 1 Samuel pahina 12 versikulo 10, 1 Samuel pahina 12 versikulo 10 hanggang 14. Okay, kanina po yung binasa natin, no? 1 Samuel kapitulo 10 versikulo 10 hanggang 14. Okay, ito po, no, sa kapitulo nagkaiba, no. 1 Samuel kapitulo 10 versikulo 10 hanggang 14. Now we are 1 Samuel kapitulo 12 versikulo 10-14. Okay, now let me read in Tagalog, no. Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, ay maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kaniyang tinig, ay hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo ay gayon din ang hari sa naghahari sa inyo, ay magiging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos, ay mabuti. Okay, versikulo 15, no? Ngunit, no, basta versikulo sa 10 muna tayo, no. Ba't nandito agad tayo sa ano, no? Dito tayo, at sila'y dumaing sa Panginoon, no, at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat pinabayaan namin ang Panginoon, at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astaroth, no? Ngunit ngayon palayain mo kami sa kamay ng mga aming mga kaaway, no? At kami ay maglilingkod sa iyo. Okay? Sino bang number 1 kaaway natin? Ang diablo, no? Bakit? Siya ang tumutokso sa atin, kaya napapalay tayo sa Diyos. Pinaniniwala niya tayo sa bagay na hindi natin dapat paniwala, no? Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makita ganito, pero hindi talaga siya ang Diyos, no? Hindi siya ang tunay na Diyos ng kaligtasan, hindi ang Diyos, kundi ang magbibigay ng ikalawang kapanganakan, ang magbibigay ng kanyang espiritu. Okay, yan ang ibig sabihin, no, sa to be born again from the second time. Okay, that is the real God, no. Ang sabi sa versikulo 10 sa Samuel pahina 12 versikulo 10 hanggang 14, no, at sila'y dumaing sa Panginoon, at nagsasabi, no, kami ay nagkasala sapagkat pinabayaan namin ang Panginoon, at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astaroth.
Ngunit ngayon, palayain mo kami sa kamay ng mga aming mga kaaway at kami ay maglilingkod sa iyo. Okay? Ako po nakalaya, kaya nandito naglilingkod ako sa kanya. Okay? Kasi kung hindi, wala ako rito. Hindi niyo makikita araw-araw. Okay? Pero nandito tayo dahil sa kanya. Okay? Versikulo 23, no? At sinugo ng Panginoon si Jerobaal at si Bidan, no? At si Bidan at pati si Jope at si Samuel at pinapaginglaya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo'y tumahang tiwasay, no? Tumahang tiwasay, no? Payapa, ibig sabihin, no? Versikulo 22, at nang makita ninyo si Naas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, hindi kundi isang hari ng maghahari sa amin, no? Dangang ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari, no? Versikulo 23, ngayon ngay masdan ninyo ang hari na inyong pinili at siya'y ninyong hiningi at narito nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. Okay? Versikulo 14, no? Kung kayo'y matatakot sa Panginoon ay maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kaniyang tinig at hindi maghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo ay gawin din ng hari na maghari sa inyo at maging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos ay mabuti. Okay? Mabuti. Okay? Iyan ang sinasabi ng ating 1 Samuel chapter 12 verse 10 to 14. Okay? Yung kanyang binasa natin kanina, 1 Samuel chapter 10 verse 10 to 14. Okay? 10 and 12, that's the difference on both Samuel. Okay? Now let's go to read Kings, no? 1 Kings chapter 16 verse 18 to 22. Okay? Saglit lang. Okay, let's continue to read, no, sa ating 1 King, no? 1 King chapter 16 verse 18 to 22, no? 18 to 22. Okay? And it came to pass, no, when Simri saw, no? And it came to pass when Simri saw, no, the day city was taken, no, that he went into the palace, and the king house of burned the king's of house over him with fire and dead, no. Verse 19, no, for his sin which he sinned is doing evil in the right of the Lord, no, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin, no, which he did to make Israel to sin. Okay? Verse 20, okay? Now the rest of the act of Simri and his Iscariot that he wrote, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Israel, no? Verse 21, there were the peoples of Israel divided into two parts, no? Half of the people followed by Tibni, no? Followed by Tibni the son of Gina to make him king, and half followed Omri, no? Verse 22, no? But the people that followed Omri prevailed against the people that follow Tibni the son of Ginath, so Tibni died and Omri reigned. Okay? Yan ang sinasabi, no? And Omri reigned. Okay? So, yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Isa Hari, pahina 16, versikulo 3 talata 18 hanggang 22, okay? 22, okay? Ito sa Tagalog version. In Spanish, no? 1 Hari kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 22, no? At nangyari nang makita ni Simri, no, na ang bayan, no, na ang bayan ay naakop, no, na ang bayan ay nasakop at siya ay naparoon,
at siya'y naparoon sa kastilyo na ng bahay, no, ng hari, at sinunog ng apoy ang bahay ng kaniyang na kinaroroonan ng hari, at siya'y namatay. Okay? Versikulo 20, dahil sa kaniyang mga kasalanan, no, kaniyang pinagkasala sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, sa paglakad sa lakad ni Jeroboam, no, ni Jeroboam, no, at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ginawa upang papagkasalahin ang Israel. Okay? Versikulo 20, no, ang iba nga sa mga gawa ni Simri, ang iba nga sa mga gawa ni Sunri, no, at ang kaniyang ang kanyang paghihimagsik na kaniyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala ng hari ng hari sa Israel. Okay? Versikulo 21, no, na magkagayoy ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawa, no. Ang kalahati ng bayan ay sumunod ang sabi to, sumunod kay Tibni, no, kay Tibni, no, na anak ni Genet, upang gawin siyang hari, at ang kalahati ay sumunod kay Omri. Okay? Versikulo 22, ngunit ang bayan na sumunod kay Omri ay nanaig laban sa bayan na sumunod kay Tibni, no, kay Tibni na anak ni Genet. Sa gayoy namatay si Tibni at naghari si Omri. Okay, naghari si Omri. Si Omri ang pinagpala, ibig sabihin. Okay? Alright, now let's go to the other scripture chapter and verse. Dito tayo sa Psalm, no? Psalm chapter 18 verse 2 to 6, no? 18 2 to 6, no? The Lord is my rock and my fortress and my deliverers, my God, my strength, in my whom I will trust, by buckler and the whom of my salvation, and my high tower, no? And my high tower. Okay? Verse 8, no? I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall be saved from mine enemies. No? Verse 4, no? The sorrow of death, no, compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. No? Verse 5, no? The sorrow of hell, no, compassed me about, the snare of death, no, prevented me. Verse 6, no, in my distress I called upon of the Lord, and cried unto my God, no, he heard my voice, no, out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. No? Yan ang sinasabi ng ating Psalm chapter 18 verse 2 to 6. Okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, no? Inisilip ko yung kung nandun pa, no? Mga awit o kanta, pahina 18, versikulo 2 hanggang 6, okay? Kasi po yung chipmunks na nandito takbo ng takbo sa akin, no? So binibigyan natin ng pagkain, okay? Dito tayo sa versikulo, mga awit o kanta, pahina 18, versikulo 2 hanggang 6, okay? Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, nasa kaniya'y mga nganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na mug. Okay? Iyan po ang aking tunay na Diyos, no? Ang aking tunay na Diyos na pinaniniwalaan, sinasamba at pinagkakatiwalaan, okay? Kaya tayo nandito araw-araw, no? Blurred ang mata ko, pero sabi ko tutuloy kong pagbasa ko. Ito po, nakita nyo, no? Kayo na ang magpatunay sa sarili nyo, no? Kung anong nangyayari sa akin at nakikita ninyo, okay? Versikulo 3, ako'y tatawag sa Panginoon na marapat na purihin, sa gayoy maliligtas ako sa aking mga kaaway, no? Versikulo 4, no? Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan, no? At tinakot ako ng mga baha ng kasamaan, okay? Yan yung mga pagsubok, no? Versikulo 5, ang mga tali ng Sheol ay nasa buong palibot ko, ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. Versikulo 6, sa aking kapanglawan
ay tumawag ako sa Panginoon at dumating ako sa aking Diyos, no? At dumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kaniyang mga pakinig. Okay? Dumating sa loob ng kanyang katawan sa kanyang pakinig, no? Nadinig siya ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin, okay? Alright? Now, let's go to read other scripture chapter and verse. Dito tayo sa Matthew, no? Matthew chapter 6 verse 27 to 31, okay? Matthew chapter 6 verse 27 to 31, okay? Matthew chapter 6 verse 27 to 31, okay? 27 to 31, no? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature, no? Verse 28, and why take ye or you thought, no? For raiment, no? Consider the lilies of the field, now they grow, they call not, neither do they spin, okay? Verse 29, and yet I say unto you that even Solomon, no, in all his glory was not arrayed like one of these. All right. Verse 30, no? Wherefore, if God so clothe the grass of the dead, no, which today and tomorrow, is can also the oven shall he not much, no? He shall not much more clothe you, o ye o you a little faith, okay? Verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, no? Or what withal shall we be clothed, no? No? Yan ang sinasabi, no? So, punta tayo sa Tagalog version, no? Saglit lang, no? Okay, continuous tayo sa Tagalog version. Mateo pahina 6, versikulo 27 hanggang 31, okay? 27 hanggang 31. Alright, ito sa Tagalog version, okay? Alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay, no? Yung pagkabalisa mo, no? Pagkataranta mo, no? Sabi ko po sa inyo, pag nababalisa, nagwo-worried, kapahamakan, okay? You worried, and then you're in a hurry, and then it will cause danger in our life, okay? Because you might be fell, you might involved in accident because you're worried, you're in a hurry, you're anxious, etc., etc. It's not good, no? That's why I said, don't worry, no? No? Sabi rito, alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko ng sukat ng kaniyang buhay, no? Versikulo 28, tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa, no? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, ni nangangasulid man, okay? Versikulo 29, no? Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito, okay? Versikulo 30, ngunit kung pinararamitan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kaban, hindi baga lalong-lalo na kayong pinararamitan niya, o kayong makakaunti ang pananampalataya, no? The little faith, okay? Kakaunti ang pananampalataya, no? Itong sabi sa versikulo 31, no? Kaya huwag kayong mga balisa, ni magsabi na anong aming kakanin, o anong aming iinumin, o ano ang aming daramitin, no? Yan ang sinasabi, okay? Ng ating Matthew, no? Matthew chapter 6 verse 27 to 31. No? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish to. Mateo kapitulo 6 versikulo 27 hanggang 31, no? Y quen de vosotros podrá por mucho que si apane
anadir, eso, esto, tu estatura un codo, versículo 28, ¿no? Y por el vestido, porque os apanías, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, ¿ok? Versículo 29, ¿no? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria sí vistió así como uno de ellos, ¿ok? Versículo 30, ¿no? Y si la herbia del campo que hoy es y mañana sí hecha en el horno, Dios la veste, así no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe, ¿ok? Versículo 31, ¿no? No es apenas pues diciendo que comeremos y que beberemos o que beteremos, okay? Yan ang sinasabi ng ating Mateo Kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 31 sa Spanish, okay? Now, let me read some of here, no? Let me see if this is the match already, no? Okay? Okay, yan yung ating Love by God. Love by God, Worries Achievement, no? Ang title, no? Love by God's Worries Achievements, okay? Ito ang ating babasahin. Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life, okay? Question mark, no? Matthew chapter 6, verse 27, but we read verse 27 to 31, okay? Did you know what you can achieve by worrying? No? Question mark, no? Worrying will give you plenty of side effect, no? That's what happens, okay? Like difficulties concentrating, no? Difficulties making decision, disrupted sleep, no? Elevated levels of stress, hormone cortisol, no? Exhaustion, no? Exhaustion, headaches, no? Irritability, nauseous, no? And tense muscles. But even with all those physical and mental effects, no, that come along with worry, no, okay? You won't actually achieve anything, no? At some point in life, you'll need to come to terms with the fact that certain things are not out of your control. In fact, many things are out of your control, from other people to world events, no, to exactly when you'll die, no. You have no control. In today's control freak era, where everyone wants to have a say about everything, this truth can be hard to swallow, no? Mahirap tanggapin, no? It can hard be swallow, no? Instead of bemoaning, no, the fact that so much is out of your control, start praising the Lord who is in control of everything, okay? Trust Him and seek His will. While you won't be able to add a single hour to your life, no, you'll be able to add to the quality of your life, no? To the quality of your life, no? Father, I trust you. Thank you that I don't have to worry about a thing. Truly, you've got everything under control, no? Okay? Iyan yung ating love by God, no? Worries Achievements, no? That is the title, no? Sa ating devotion prayer, okay? Iba yung daily bread, iba yung devotion prayer, okay? Healing prayer, okay? At kasama niyan yung God promises, no? Now, let's go to read sa ating Acts naman tayo, no? Acts, okay? Acts chapter 10, verse 43 to 48, no? Acts chapter 10, verse 23, verse 43, Acts chapter 10, verse 43 to 48, okay? Isinama natin, no? No? To him give all the prophets, no, witness that through his name whosoever believe in him shall receive remission of sins. So, verse 44, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell of them which heard the word. Okay? Verse 45, no? And they circumcision which believe were Antonies as many as came with Peter, because that
on the Gentiles also, no, was poured out of the gift of the Holy Ghost. Okay? Verse 46, no, for they heard them speak with tongues, no, and magnify God, no. Then answered Peter, no. Verse 47, no. 47, no. Can any man forbid water that this should not be baptized with have received the Holy Ghost as well as we, no? Verse 48, last verse, no? And we commanded them to be baptized, no, in the name of the Lord. Then pray they him to tarry certain days. Okay, to tarry certain days, no. Here is in the Tagalog version, mga gawa, no, pahina 10, versikulo 43 hanggang 48, okay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan, no? No, to him give all the prophets witness the thought that name whosoever believes in him shall receive remission of sin. Okay? Ang sabi rito, no? Ang sabi, siya pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit, no, ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan, no? Versikulo 44, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba na ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa salita, no? Whoever listen, how many is that the Holy Spirit came down to their place, no? That's the way it is, no? Baptized with the Holy Spirit and the water and the Word of God. Okay? At silang sabi rito, no, versikulo, samantalang nagsasalita si Pedro sa mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa kanya, no. Alright, versikulo 45, at silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat binuhos din naman ng mga hintil, no, ang kaloob ng Espiritu Santo, no. Versikulo 44, sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika na nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagay sumagot si Pedro, versikulo 47, no, mangyari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig, no, upang wag, no, mga bautisman itong mga nagsisitanggap ng Espiritu, no, ng Espiritu Santo gaya naman natin, no. Versikulo 48, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo, nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kanya na matirang mga ilang araw, no? Okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Sa ating Hechos Kapitulo 10, versikulo 43 hanggang 48, no? Di dan testimonio, no? Todos los profetas, todos los que en él creerán, recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 41. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Okay? Versículo 45, ¿no? Y los geles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron antonitos, di que también sobre los gentiles y derramase, ¿no, el don del Espíritu Santo. Versículo 43, porque los oaen que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir algo para qué? Okay? Versikulo meron pa ito, no siyan
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Versículo 41. Y mando bautizarles, ¿no?, en el nombre de Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Okay, yan ang sinasabi sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Alright. Dito tayo sa ating Romans, no? Romans chapter 8, no? Okay? Romans chapter 8, verse 35 to 39, no? 35 to 39. Romans chapter 8, verse 35 to 39, okay? Who shall separate us from the love of Christ, no? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, no? Verse 36, and it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter, no? Verse 37, nay, in all these things we are more than conqueror, no? Through him that loved us, no? Verse 38, no? For I am persuaded, no, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Okay? Verse 39, okay? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. Okay? No one can separate us. No? Even the devil cannot separate us from the love of God. He can steal our body, our human flesh, our immortal body, but he cannot own our Holy Ghost, our Holy Spirit, no? Unless we never do what he asked for, no? Do repentance, ask forgiveness, no? And then be ready to receive his Holy Spirit, no? By the second baptism, no? To be born again, no? By water, by the Holy Spirit, by the Word of God, no? And then walk with him, live like him, take your cross and follow him. Then you will be saved, okay? That's the way it is, no? Basahin natin to sa Tagalog version, okay? Sa Tagalog version ng mga taga-Roma, no? Sa pahina 8, versikulo 35 hanggang 39, okay? Sinong maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, no? Versikulo 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinatay sa buong araw, kami nabilang na parang mga tupa sa patayan, no? Sa slaughter, no? Versikulo 37, no? Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, okay? Versikulo 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit na kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, no? Kahit ang kataas-taasan, kahit ang kabataan, kahit alin mang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin, okay? That's what he said, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Maybe, probably in our third video, I'm gonna read this once again, okay? For the second time, no? Because we have third video, no? Now, we're gonna read Romanos Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39, no? Quien nos separara del amor di Cristo, no? Tribulación o angustia o persecution o hambre, desnudez o peligro o espada, no? Versículo 36, como estás escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, okay? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, ¿no? que nos amó, ¿no? Versículo 38, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
versikulo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay? Now, let's go to our third video. Okay? Let's go to our third video. I want to read this again, no? For the second time, in third video. Okay?